kanilang kasakanaan. Alam nyo, ang oras, ang panahon na pinag-uusapan natin is very tricky. Malakas ka ngayon, wala ka namang sakit, wala ka namang COVID, mamamatay ka na pala bukas. Di ba napaka-tricky yon na hindi mo alam? Malusog na malusog ka ngayon, 50 kilos. Magsi-60 ka na bukas, 60 kilos, yung pala mamamatay ka na. Kaya mahalaga ang pagsasamantala sa mga panahong ganito. Ano ang sinasabi ng banal na kasulatan kung tayo ba ay pinapayagang matulog o magpabaya? Efeso 5:14. Kaya nga sinasabi niya, gumising kang natutulog at magbangon ka sa gitna ng mga patay at liliwanagan ka ni Kristo. Ito ba ay utos na hindi tayo dapat matulog, kundi laging gising? Dapat tayo ay ever ready, laging nakabantay, laging alert, at laging, watchful. Pag sinabing watchful, hindi ito pwedeng pagsamantalahan ng pagkakataon na siya ay madaya. Pinapaalala sa atin na let us grab the opportunity. Kung ang panahon pala ay hiram, kung ang panahon pala ay singaw, kung ang panahon pala ay parang bulaklak. Ibig sabihin pag namali ka ng investment sa oras, hindi mo na pwedeng bawiin. Take 2. Hindi pwedeng ganon. Our life is not a camera roll na may cut. Cut, balikan natin yung eksena na to. Tuloy-tuloy ang daloy ng buhay. Efeso 5:16, na inyong samantalahin ang panahon sapagkat ang mga araw ay masasama. Alam nyo, may dapat tayong ina-analyze sa talatang ito, Sa bukid, pag maganda ang panahon, sinasamantala. Tama ba? Pag masama pa ang panahon, sinasamantala ng mga magsasaka. Bakit sa talata, samantalahin ang panahon sapagkat ang mga araw ay masasama? Hindi ba pwedeng maganda ang mga araw at pagsasamantala tayo? Bakit kinakailangan natin magsamantala? Ang sabi rito, ang mga araw ay masasama. Pag sinabing ang mga araw ay masasama, ito ay tanda ng huling kapanahunan. Lahat ng nangyayari ngayon ay tanda ng unti-unting pagkalipas ng lahat ng bagay. Ang araw, naobserbahan ng mga scientists, mga ilang panahon na lang yan, maubos na yung panggatong. Yung mga bagay sa mundo ay nasa-saturate, unti-unting nawawala yan. Ang sistema, laganap ang masama. Ang lupa ay napunta sa masama. Ibig sabihin, nauubos ang panahon ng mga bagay-bagay. At ikaw naman ay abalang-abala dun sa mga bagay na alam mong masisira at iba ang iyong pinagsasamantalahan. Tesalonica 5:6, unang Tesalonica, huwag nga tayong mga tulog gaya ng mga iba, kundi tayo'y mangagpuyat at mangagpigil. Alam nyo, sa panahong ito, marami talaga yung aagaw ng iyong atensyon. Sisira ng iyong focus, sisira ng iyong konsentrasyon, lalo na yung mga kabataan. May nag-text, nawala na yung atensyon. Mga nag-aaral, nawala na sa module. Sa pananampalataya, nawala na rin sa Diyos. May mga lalabas na ang layunin ay pahinain ang iba. Pahinain ang marami sa pamamagitan ng pagtuya. Alam niyo, lalo na tayo ngayon, maraming bumabawal sa atin. Pag pa kayo, alam niyo na nga lang may COVID, nananambahan pa kayo. Yung bang pinag-aaralan niyo na yan, makakatulong ba sa inyo? Maraming ganyan. At ito, biblical, pangalawang Pedro 3:3-4. Na maalaman mo na ito, na sa mga huling araw ay magsisiparito ang mga manunuya na may pagtuya, na magsisilakad ayon sa kani-kanilang masasamang pita, at magsisipagsabi saan naroon ang pangako ng pagkanyang pagparito, sapagkat buhat ng araw na mga tulog ang mga magulang, ay nangananatili ang lahat ng mga bagay na gaya ng kalagayan nila mula ng pasimula ng paglalang. So may mga lalabas na ganyan. At dahil dito marami ang magpapatumpik-tumpik,
magre-relax, mawawala ng interes, at magwawalang bahala. Sa term na ginamit sa Bible, matutulog. At kapag tulog ka, malakas ngayon ang iyong impluensya. Di ba may kasabihan tayo, ba't siya natutulog? Matutulog na rin ako. Di ba? If others can, why can't I? Di ba ganun ang sinasabi mo? Kung siya nga, ginagawa niya yon. Kung siya nga, papetiks-petiks. Kaya naman, tignan nyo naman ngayon ang larawan ng church. For many years, ito pa rin ang bilang natin. Hindi na dadagdagan, kundi nababawasan pa. Kasi, maraming tulog. Maraming may hina. Maraming masasakitin. At maraming hindi lumalago. Ang sabi, Proverbs 18:9, kaya pag tulog, pwede mag-impluwensya ng tulog. Siyang walang bahala sa niyang gawain ay kapatid siya ng maninira. Kahit hindi mo pinagsisabihang matulog din siya, pag nakita kang tulog, malakas ang impluwensya yan. Matutulog ka na rin. Kaya sa church, dumadami yung mga sleepers. Ay, yung mga natutulog. Dati isa lang natutulog. Ngayon, nagiging 2 na, nagiging 3 na. Kaya mapanganib ang ganitong kalagayan na ang kawan ay malagay sa unti-unting pagkalubog, pagkasira. Ang kalaban kasi walang patid sa paggawa. Ito pa ang karakteristik ng kalaban, baka hindi nyo alam. Unang Pedro 5:8, kayo'y maging mapagpigil, kayo'y maging mapagpuyat. Ang inyong kalaban na diablo na gaya ng leyong umuungal, ito ang trabaho niya. Gumagala, humahanap ng tulog na masisila niya. Gumagala at humahanap ng mahihina, gumagala at humahanap ng masisila niya. It implies, sino ba ang sisirain ng leon? Tignan nyo sa National Geographic Channel. Ano ba ang karaniwang nahuhuli ng leon? Yung mahihina, yung tulog, ano pa? Yung masasakitin sa spiritual. Mapanganib, malaki ang chance na mapahamak ang kaluluwa ng taong minsan nang nakakilala ng katotohanan na nagwalang bahala, magiging biktima siya ng dyablo. Kaya kayo mga kapatid, kung tao kayo ng Diyos, kung nalalaman niyong kayo'y tao ng Diyos, kung may doubt pa kayong tao ng Diyos o tao ng dyablo, ay mag-isip kayo. Kung tao tayo ng Diyos, dapat lagi tayong alarma at marunong bumasa ng panahon. Ang kalaban nyo kasi, marami. Panahon, kalaban nyo. Kung di mo alam basahin ang panahon, talo ka ng dyablo. Ano sabi dun sa Isaias? Hindi mapapatid, walang pagtigil sa paggawa. Sa pangalawang Timoteo 3:1, ito ang utos. Datapwat alamin mo ito, na sa mga huling araw ay darating ang mga panahong mapanganib. Bakit mapanganib ang panahong kagaya ng ating ginagalawan ngayon? Andito na lahat, nagko-culminate na lahat, nauubos ang resources, nauubos ang panahon, kaya ang tao magpaparot pa rito kasi hinahabol ang panahon. Nauubos ang panahon. Tumatanda ka, nauubos ang iyong panahon. At ang araw ay mapanganib. May tungkulin tayo na ito ay alamin ang mga posibleng panganib sa ating pananampalataya. Lalo na't ang ating pananatili ay parang anino at singaw sa mundo. Unang Timoteo 4:1, ngunit hayag na sinasabi ng Espiritu na sa mga huling araw, huling panahon, ang iba'y magsisitalikod sa pananampalataya. Ito yung panganib. At mga kikinig ng mga espiritong mapanghikayat at sa mga aral ng mga demonyo. Ano ba yung espiritong mapanghikayat at aral ng mga demonyo? Gusto niyo pang malaman? Yung madali. Kung saang madali, nandun sila. Kung saang hindi nakakasakit na salita, nandun sila. At itong sinasabi sa Galatia 1:11 na yung ibanghelyong inyong tinanggap ay hindi ayon sa tao,
Kapag may lumalapit na sa inyo, tumalikod sa pananampalataya at may espiritong mapanghikayat, ito ang pinanghihikayat sa inyo. Dito tayo. Hindi kayo masasaktan. Hindi kayo pagsasabihan ni Pastor Louie. Hindi kayo pagsasabihan ni Pastor JR. O kung sino mang manggagawa. Lahat ng gusto nyo ay ibibigay nila. May mga mambibiktima at magsisisunod sa espiritong mapandaya at iiwanan ang kanilang pananampalataya. So, may lalabas. Ano yung mga lalabas? Number 1, manunuya. Number 2, yung mga espiritong mapanghikayat. 1:18 sa Judas. Kung paanong sinabi sa inyo, mga kakaroon ng mga manunuya sa huling panahon na magsisilakad ayon sa kanilang masasamang pita. So, ang main objective ng dalawang ito, yung manunuya at yung espiritong mapanghikayat. Number 1, mandaya, iligaw, ipahamak ang mga tao ng Diyos in a manner na hindi nyo napapansin. Bakit? Tulog siya eh. Pag tulog siya, gagayahin mo na rin. At panapagsabihan, magkukongregate. Magsasama-sama yung mga kung saan nadadalian. Kaya lang halos lahat naman yata sumasama doon sa madali. Pag mahirap, kokonti. Nakakalungkot. Saan ba manggagaling ang mga manunuya at mga espiritong mapanghikayat? Dapat malaman natin ito. Alam nyo, ang pinakamasakit na kalagayan ng isang grupo, isang tao, ay ipahamak siya ng kanyang kasama. Mga Gawa 20:30. Ang sabi rito ay, at magsisilitaw sa mga kasamahan ninyo ang mga taong magsasalita o magsasalita ng mga bagay na masasama upang magdala ng mga alagad sa kanilang hulihan. Yun andito na yung act of betrayal. Kala mo, yung pala, kaaway mo. Hindi ba ito yung panahong mapanganib na dapat ikaw na tao ng Diyos na lumalakad sa katuwiran ay magsamantala? Pumutok na ang mga bulkan. Ito naman mga palatandaan na naman ng mga huling kapanahunan. Hindi pa dapat tayo magsamantala. Ang COVID ay dumadami. Lumalakas ang variant. Saan mo ba ginugugol ang iyong panahon? Sa kabila ng ating limitadong panahon, limitadong existence, at maraming umaagaw sa panahong ito, na ang layunin ay kunin ang panahon na natitira sa iyo. Lalo tigit sa loob ng church na dapat nating pag-ingatan. Kaya ano ang hamon sa bawat isa sa atin? Kinakailangan nating lumago. Kinakailangan nating makaalis na sa kalagayang pagiging bata at tayo maging matatag na at kumilos na at gumising na. 4:14 ng Efeso, upang tayo wag nang maging mga bata pa na nagpapahapay-hapay dito't doon at dinadala sa magkabi-kabila ng lahat ng mga hangin ng aral sa pamamagitan ng mga daya ng mga tao at sa katusuhan ayon sa mga lalang ng kamalian. Sa hirap at dami ng challenges na ating nararanasan sa kasalukuyan, huwag tayong matulog. Ang pagsubok, pwede kang patulugin. Ang sakit na iyong nararanasan, pwede kang pahinain. Datapwat, huwag mong kalilimutan. Ang ating gininto ang talata. Ang Diyos na iyong kanlungan. Ang Diyos na iyong sandigan. Ang Diyos na magliligtas sa iyo, hindi iidlip ni matutulog man. Tulog ka man ngayon, gising siya. Alam niya na tinutulugan mo siya. Pero siya, hindi natutulog para sa iyo. Sumunod ka. Panahon na para gumising at samantalahin ang panahon.